Mano po, ma. Si Benny pala. BF ko, mama. Ang sabi ng GF ko na si Karen. BF? Sino ba ang nagsabi sa'yo na pwede ka nang makipagrelasyon? At saan mo napulot ang lalaki na to? Sa tindig at porma lang niya. Alam kong mahirap ng ito. Laking squatter. Ikaw, Karen. Pinag-aaral ka namin para may matapos ka. At huwag kang aasa sa mga pera namin. Pero, ano tong ginagawa mo? Nakikipaglandian ka na kung kani-kanino dyan. Ang pinakamasaklap sa lahat. Mahirap pa ang napili mo. Gusto mong magaya sa mga kapatid mo? Tingnan mo ang buhay nila ngayon. Mas mahirap pa talaga. Mas inuuna yung kati kaysa pag-aaral. Kung nakinig lang sana sila sa akin noon, edi sana maganda na ang buhay nila ngayon. Mula nung mamatay ang papang nyo, ang titigas na ng mga ulo ninyo. Hindi na kayo nakikinig sa akin. Nakalimutan na ninyo na ako pa rin ang ina nyo. Kung ganyan din pala ang ginagawa mo, Karen, mas maganda na kung dun ka na sa isang kapatid mo. Buti yun at kaya kanyang turuan. Hindi gaya sa akin, hindi ka nakikinig. Ang sabi ng ina ni Karen. Ma, sorry. Pasensya ka na sa aking mga nagawa. Siya nga pala, ma, nandito si Benny. Dahil gusto kong malaman nyo, buntis ako. At gusto namin na magsama na lang kami ni Benny. Tutol ang mga magulang niya sa aming relasyon. Kaya hindi sila pumayag na dun kami sa bahay nila tumira. Malaki naman yung bahay natin, ma. Nakikiusap ako sa inyo. Ibigay mo sa amin ang second floor. Di bale, nandito naman sa baba yung kwarto mo. Yung mga kwarto sa taas, bakante naman dahil pinalayas mo naman kasi ang mga kapatid ko. Please, mama, alang-alaman lang sa magiging apo mo. Tanggapin mo si Benny at payag ka na rin sa pakiusap ko sa iyo. Ibigay mo na sa amin ang second floor. Ang sagot ni Karen. Ano? Buntis ka? Ay anak ka ng Karen? Paano na ngayon yan? Paano na yung pag-aaral mo? At paano na ang magiging anak mo, Karen? At itong lalaki na ito, anong trabaho niya? Kaya ka ba niyang buhayin? Anong ipapakain niya sa'yo? Hindi ka man lang kasi nakapagtimpi, Karen. Inuuna mo ang kati mo kaysa pag-aaral mo. Wala na. Walang silbi ang lahat sa inyong magkakapatid. Kung ano ang ginawa ng panganay, ganun din ang ginawa ninyong lahat. Anong kulang? Saan ako nagkulang? Kung sa paalala, hindi ako nagkulang. Sa pera, mas lalong hindi. Sabihin mo sa akin, Karen, anong pagkakamali sa aking pagpapalaki sa inyo? Ang tanong ng ina ni Karen. Mama, tinatanong mo ba kung ano ang kulang? Gusto mong malaman? Sige. Siguro nga, hindi mo alam ang pagkukulang at mga ginagawa mo. Kung nakalimutan mo na ang mga dating gawain mo, ngayon, ipapaalala ko sa iyo. Nung namatay si Papa, ano yung mga ginagawa mo? Di ba? Wala ka dito? Dahil nandun ka sa bahay ng kabit mo. Nung pinaglalamayan namin ang bangkay ni Papa, nasaan ka, Mama? Di ba? Nandun ka sa party?
at kasama mo yung mga kaibigan at kabit mo. Samantalang kaming magkakapatid, nagluluksa kami, nagdadalamhati. Kami ang nag-aasikaso ng lahat. Kami ang laging sumasagot sa mga tanong ng mga tao sa amin. Nasaan daw ang asawa ng nasa loob ng kabaong? Bakit wala siya? Kami, yung mga anak mong laging tumatakip sa mga kalokohan na ginagawa mo. Ang lagi naming sinasabi, may importante kang ginagawa dahil sa mga negosyong naiwan ng aming ama. Pero, ang totoo niyan, nandun ka, nag-e-enjoy ka, ang sarap ng buhay mo. Nung natapos ang libing ni Papa, halos hindi ka namin makita na nandito man lang sa bahay para asikasuhin sana yung mga tao. Hinayaan ka namin, Ma. Kahit ganon ang mga ginagawa mo, wala kang narinig sa amin. Yun na nga, nung nailibing na ang aming ama, ito na. Dito na mas lalong lumala ang mga ginagawa mo. Dahil pagkalipas ng 1 taon, iba't ibang mga lalaki ang dinadala mo dito sa bahay. Wala kang pakialam sa aming mga anak mo. Alam na alam mo, babae lahat ang mga anak mo, Mama. Pero, ano yung mga ginagawa mo? May pinakita ka bang maganda sa amin? Di ba wala? Ang mga nakikita namin sa'yo ay yung mga kalaswaan yung ginagawa ng kabit mo. Hanggang sa naengganyo ang mga ate ko. Dahil nakikita nila ang mga ginagawa nyo. Wala kayong hiya, Ma. Wala kayong pakialam sa mga taong nakapaligid sa inyo. Marami kang pera. Pero, atensyon at pagmamahal, respeto at pag-aalaga, hindi mo yan pinadama sa amin. Pasensya ka na, Ma. Nagtanong ka kasi. Kaya, sinagot lang kita. Kung wala ka nang sasabihin, Ma, aakyat na kami at pagod na kami. Pasensya ka na. Pinilit mo ko. Halika na, Benny. Umakyat na tayo sa 2nd floor. Ang sabi ni Karen. Miss Lady L. Dahil sa mga sinabi ni Karen, hindi na sumagot pa ang kanyang ina. Dahil tagos hanggang buto ang mga salitang binitawan ng kanyang anak. Umakyat na nga kami nun at inayos namin ang mga gamit namin sa kwarto. Marumi ang kwartong yun. Dahil ang sabi ni Karen, matagal na daw na walang gumagamit sa mga kwarto sa 2nd floor. Dahil ayaw ng ina nila na dun tumira yung mga kapatid niyang nagsipag-asawa na din. Ako na lang ang naglinis sa kwarto. Ayaw ko kasing mapagod si Karen dahil maselan ang kanyang pagdadalang tao. Kaya naman, akyat baba ako nun dahil kailangan kong tanggalin yung mga gamit na hindi na pwedeng pakinambangan pa. Miss Lady L. Nung unang pagbaba ko, wala pa naman si Benan sa sala. Pero nung pangalawang baba ko na, dun ko na siya nakita. Malamang sa malamang hindi niya ako napapansin. Dahil abala siya sa pagbabasa ng mga dyaryo. At habang nagbabasa siya, nakakunot ang kanyang noo. At dahil ganon ang nakita ko sa mukha niya, dahan-dahan na akong lumabas. Dala ang mga gamit na hindi na mapakinabangan. Pero, yung dahan-dahan na ginagawa ko nun, hindi ko alam. Yun naman ang maging dahilan para mahulog ang isa sa mga binubuhat ko. At dahil sa hindi sinasadyang mahulog yun, nagulat si Benan. Sumigaw ito at ang sabi niya,
Hoy, lalaking squatter. Sino ang may sabi sa'yong ibaba mo ang mga gamit na yan? Hindi mo ba alam? Mahalaga sa akin yan. Ibalik mo sa taas. Hindi man lang kayo marunong magtanong sa akin kung tatanggalin o hindi ang mga yan. Ibalik mo ang mga gamit na tinanggal mo doon. Sa susunod, magtanong muna kayo bago nyo pakialaman ang mga gamit ko. O, ano pa ang tinatayo-tayo mo dyan? Buhatin mo na ang mga yan at ibalik mo na sa taas. Ang sabi ng ina ni Karen. Miss Lady L, sa dinami-dami ng mga sinabi ng biyanan ko, hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon para magsalita. Natulala na lang ako nun habang nakatingin sa kanya. Hindi takot ang nararamdaman ko nun, Miss Lady L. Nung time na yon, hiya at talagang nababahala ako dahil sa suot ng aking biyanan. Ibang-iba kasi kung magsuot ng damit ang biyanan ko. Kung nasa loob na siya ng bahay, wala na siyang pakialam kung nakikita na ang mga pribadong parte ng kanyang katawan. Dahil sa boses ng biyanan ko, bumaba si Karen at nagtatakang tinanong niya kung bakit nagalit ang mama niya. At ang tanong niya sa kanyang ina, "Ma, bakit ka sumisigaw? Ano ang dahilan? At bakit galit na galit ka?" Ang tanong ni Karen sa kanyang ina. Aba, nagtatanong ka pa kung bakit ako galit? Kung bakit ako ganito? Karen, hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng lalaking squatter na yan? Bakit nyo pinakailaman yung mga gamit ko sa taas? Hindi man lang kayo nagtanong sa akin bago nyo pinakailaman ang mga gamit na yan. Sa susunod, magtanong muna kayo bago nyo pakialaman ang mga gamit na iniingatan ko. Tandaan mo, Karen, ako ang may-ari sa bahay na to at ako pa rin ang ina mo. Kaya, matuto ka sanang rumespeto. Ang sagot ng ina ni Karen. Yun lang bang dahilan kung bakit mo sinisigawan si Benny? Bakit? Hindi ka man lang ba matutong magsalita nang hindi sumigaw? Grabe ka naman, ma. At yung sinasabi mong respeto, bakit? Meron ka ba niyan? Ikaw ba yung taong dapat nirespetuhin? Na hindi mo nga nirespeto ang aming ama. Bakit ka namin nirespetuhin? Sana, alam mo ang ibig sabihin ng salitang respeto bago mo sa amin sabihin yan, mama. Pasensya ka na, pero sumusobra ka na Yung mga sinasabi mo, hindi mo iniisip. Sana, sa susunod, isipin mo ang mga salitang binibitawan mo. Baka hindi mo alam ang mga ibig sabihin ng mga yan. Ang sabi ni Karen. Walang hiya ka, Karen, nang dahil sa lalaki na yan. Ganito ka na magsalita sa akin? Nakakalimutan mo na ang mga sakripisyo ko. Ako ang ina mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Marami akong sakripisyo sa'yo, Karen. Kaya, huwag na huwag ka naman sanang magsalita ng ganyan sa akin. Inuulit ko, ako pa rin ang iyong ina. Kahit balibalik-tarin mo nga ang mundo, ako ang nagluwal sa'yo, Karen. Tandaan mo yan. Ang sagot ng kanyang ina. Oo nga, ma. Ikaw nga ang nagluwal sa akin. Ikaw nga ang aking ina. Pero, alam mo ba, mama? Kung pwede lang piliin ang magiging isang ina, hindi kita pipiliin na maging ina ko dahil wala kang silbi. Hindi ka pwedeng maging ina. Hindi ka pwedeng respetuhin, mama. Ang sagot ni Karen. Bastos ka talaga, Karen. Walang hiya ka. Nasa'yo na lahat-lahat
ng kawalang hiyaan dahil sa ginagawa mo sa akin ngayon. Hindi mo man lang iniisip, magiging ina ka rin. Sana, Karen, hindi mo maranasan yung maging ganito. Sana lang, Karen, ang sabi ng kanyang ina. Sige lang, ma. Sabihin mo ang mga gusto mong sabihin ngayon. Sobrang sakit yung mga salitang binibitawan mo. Pero tanggap ko na. At pasensya ka na dahil ganito akong anak. Dahil ganyan naman kayong ina. Kaya patas lang tayo, mama. Hindi ka marunong mag-alaga ng iyong mga anak. Hindi mo man lang ipinaramdam ang pagmamahal mo sa iyong mga anak. Kaya huwag na huwag ka nang magtataka kung bakit ganito ako ngayon. At saka yung sinabi mo tungkol sa magiging anak ko. Alam mo, ma, ito ang masasabi ko sa iyo. Hinding-hindi kami magiging ganito ng anak ko. Dahil alam mo kung bakit. Hinding-hindi ako gagaya sa iyo. Ang gagawin ko sa anak ko, ipaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Aalagaan ko siya ng maayos. Hindi gaya sa iyo. Wala kang pakialam sa iyong mga anak. Ang sagot ni Karen. Miss Lady L. Nung time na yon, painit na ng painit ang kanilang pagsasagutan na mag-ina. Kaya naman, nagsalita na ako at ang sabi ko, Mama, Karen, wag na kayong mag-away. Wag nyo nang palakihin ang gulo na ito. Kung pwedeng ayusin na lang natin. At kung hindi naman pwedeng ayusin, Karen, maghanap na lang tayo ng ibang matutuluyan. Hayaan mong magsusumikap ako para mabuhay ko kayong mag-ina. Nararamdaman ko kasi na hindi tayo welcome sa bahay na to. Kaya ayusin mo na ang mga gamit. Aalis na tayo ngayon. Ang sabi ko kay Karen. Nung sinabi ko sa asawa kong maghahanap na lang kami ng ibang matutuluyan, hindi ko inaasahan na magalit siya. At ang sabi niya, hindi, Benny. Hindi tayo maghahanap ng ibang matutuluyan. Anong silbi ang bahay na to? Ako ang bunso. Dapat sana sa akin na ang bahay na to. Umakyat ka na, Benny. At ako ang magkipag-usap sa magaling kong ina. Ma, kung ayaw mo ang lalaking pinili ko, huwag ka naman sanang ganyan. Hindi siya hayop para tratuhin mo ng ganyan. Pabayaan mo na kami, ma. Total, nasa tamang edad na ako. Huwag ka sanang sagabal sa pagmamahalan namin ni Benny. Magkakaroon na kami ng anak. At sana, huwag mong kalimutan na magiging apo mo ang anak namin. Mag-isip kang mabuti, ma. Ang sabi ni Karen. Habang nag-uusap silang mag-ina, nung biglang hinawakan ni Karen ang tiyan niyang magtatatlong buwan pa lang. Lumapit ako sa kanya at tinanong ko kung anong nangyayari sa kanya. Karen, mahal, okay ka lang ba? Anong nangyayari? Mahal, huminahon ka na. Tama na yan. Tama na ang pagsasagutan na yan. Halika na. Kumapit ka ng mabuti at dadalhin kita sa hospital ngayon. Ang sabi ko sa kanya. Miss Lady L. Nung time na yon, dahil sa matinding bangayan ng mag-ina, muntik nang mawala ang bunga ng pagmamahalan namin ni Karen. Buti na lang at makapit daw yung bata. Nakaligtas nga ang bata nun, Miss Lady L. Kaya lang, mahigpit na ipinagbabawal ng doktor sa asawa kong si Karen ang ma-stress, bawal mapagod, at dapat huwag siyang makakarinig ng mga masasakit na salita. Dapat daw
mag-relax lang siya. At habang nasa hospital kami, hindi namin inaasahan na pupunta din pala ang biyanan ko. At para kaming nananaginip noon dahil yung biyanan kong napakasungit at halos hindi niya alam kung paano ngumiti. Biglang nagbago, Miss Lady L. At parang tupa na sobrang amo. Habang mapalapit siya sa anak niyang si Karen, kitang-kita namin ang unti-unting pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. At ang sabi niya, "Anak, Karen, patawarin mo ako. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon para maitama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Anak, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung nawala ang apo ko. Mahal na mahal ko kayo, anak ko. Benny, patawarin mo ako. Pasensya ka na kung nadala ako ng galit ko. Pasensya na. Sige, tatanggapin na kita. Basta, ipangako mo lang, aalagaan mo ang mag-ina. Huwag mong papabayaan, Benny, ha?" Ang sabi ng aking tiyanan. Miss Lady L, dahil sa sobrang saya namin noon, nag-iyakan kaming tatlo. Sobrang pasasalamat namin dahil nagbago ang biyanan ko. 2 araw din kami noon sa ospital dahil inobserbahan pa ng mga doktor kung ano ang kalagayan ng mag-ina. At pagkalipas ng 2 araw, lumabas na din kami mula sa hospital. Pagdating namin sa bahay, nag-usap-usap kami tungkol sa magiging kasambahay namin. Dahil hindi na talaga pwedeng mapagod ang asawa ko. Yung biyanan ko naman, masyadong maarte. Ayaw niyang siya yung gagawa sa mga gawaing bahay. Okay lang daw nung nag-iisa lang siya dahil hindi na siya aakyat pa sa taas. Pero ngayon daw na nandun na kami, kailangan na may mautusan na siya. Hindi na kami nagsalita nun, Miss Lady L, dahil ayaw na namin na may dahilan para magsagutan silang mag-ina. Dahil nakakasama yun sa kalagayan ng asawa ko. Yung pamangkin ng biyanan ko ang naisipan nilang kunin. Nangangailangan daw ng trabaho yun. Dahil ayon sa kwento ng mag-ina, single mom daw yun. At nung napagkasunduan nilang si Mercy na lang ang kukunin nila, agad na tinawagan ni biyanan ang pamangkin niyang yun. At kinabukasan, maagang dumating ang pamangkin nitong si Mercy. Driver ang trabaho ko noon. Kaya naman, nung time na dumating si Mercy sa bahay ng biyanan ko, ako ang nagbukas ng pintuan. Dahil ang asawa kong si Karen at ang biyanan ko, tulog pa sila. Naisipan kong si biyanan na lang ang gisingin ko. Dahil hindi kasi maayos ang tulog ng asawa ko kagabi. Kaya naman, kumatok ako sa kwarto ng biyanan ko. At ilang minuto din akong nakatayo doon bago niya binuksan ang pinto. At nung nabuksan na niya ang pinto, napapalunok na lang ako nung nakita ko ang suot ng biyanan ko. Dahil yung pantulong na suot niya, sobrang nipis. At yun ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang pagnanasa ko para sa kanya. At habang nakatingin ako sa katawan ng biyanan ko, iba na ang tumatakbo sa isip ko. Iniisip ko kasi kung ano kaya ang pakiramdam pag mali ang iniisip ko. Ina siya ng asawa ko. Hindi pwede to, ang sabi ko sa aking sarili. At dahil natahimik ako noon,
Tila napansin yon ng biyanan ko. At ang sabi niya sa akin, "Benny, anong nangyayari sa'yo? Para kang naipa ako dyan. Anong sasabihin mo?" "Hoy, Benny, ano ba?" Ang sabi ni biyanan, sabay tapik sa aking balikat. Dahil sa pagtapik ni biyanan sa aking balikat, doon na lang ako natauhan at ang sagot ko sa kanya, "Magandang umaga po, Mama. Yung pamangkin mo po sino nga ba yun? Anong pangalan yun?" "Si Mercy." Ang sabi ni biyanan. "Opo, Mama, si Mercy nga po. Dumating na po siya." Ang nauutal na sagot ko sa kanya. "Hay sus, Ginoo man oy. Ikaw naman, Benny. Yan lang palang sasabihin mo. Para kang ewan eh. Oh, mukhang aalis ka na yata. Sige na, umalis ka na. At ako nang bahala sa pamangkin ko. Pakisabi na lang sa kanya, magbibihis lang ako." "Sige na, Benny. Sibat na. Tanghali na oh. Baka mamaya, wala na yung mga pasahero niyan. Sige na. Di bale, pagdating mo mamayang hapon, pag-uusapan natin tungkol sa bibilhin nating taxi na ipapasada mo. Para naman, hindi ka na nakikiboundary pa. Mahirap yan, Benny. Kung matumal ang pasada, wala ka na ding kita. Kung sarili mo naman ang taxi, kahit na matumal, okay lang. Ang mahalaga, sa'yo na yung kita." "Sige na, Benny. Alis ka na. Sabihin mo na din sa may-ari ng taxi. Ito na yung huling araw na pagpunta mo doon." Ang sabi ng aking biyanan. Miss Lady L, dahil sa sinabi ng biyanan ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sobrang saya ko nun. Kaya, hindi ko namamalayan na niyakap ko siya ng napakahigpit. Sabay sabing, "Salamat po, Mama." Nung niyakap ko ang biyanan ko, ramdam na ramdam ko ang init ng katawan nito. Pati na rin yung nasa harapan niya. Ang alam ko nun, ako lang ang nakaramdam sa kakaibang init niya. Pero, ang hindi ko inaasahan ay nararamdaman pala ni biyanan ang nararamdaman ko. At ang sabi niya sa akin, "Benny, ang init ng yakap mo at ang higpit. Kahit hindi mo aminin sa akin ang nararamdaman mo, hindi mo pwedeng itanggi yun. Dahil, Benny, ramdam na ramdam ko ang matigas sa iyong harapan." Ang hindi ko inaasahan na sasabihin ng aking biyanan. Sa sinabing yun ni biyanan, hindi na ako nakasagot pa. Dahil magkahalong takot at hiyana ang aking nararamdaman. Dahil nararamdaman na ni biyanan ang aking iniingatan. Miss Lady L, para makaiwas ako kay biyanan, nagpaalam na akong aalis na lang. Ang sabi ko pa sa kanya, siya na ang bahala sa pamangkin nito. Umalis na nga ako noon. Kaya lang, habang nasa biyahe ako, hindi ko makalimutan ang biyanan ko. At dahil siya na lang yung nasa isip ko, hindi na ako makapag-focus sa aking pamamasada. Nag-half day lang ako noon. At gaya ng sinabi ng biyanan ko, ibinalik ko na ang taxi. Kinausap ko na din ang may-ari sa taxi. Pagkatapos namin nag-usap sa may-ari ng taxi, agad na akong nag-abang ng masakyan pauwi sa bahay ng biyanan ko. Nung nakarating na ako sa bahay ni biyanan, nagtataka sila kung bakit maaga akong umuwi. Ang sabi ko naman nun, masama
ang pakiramdam ko. At dahil sa sinabi kong yan, hindi ko inaasahan na bawal daw akong tumabi sa asawa ko. Baka daw mahawaan ko siya. Pinalinis ni Benan ang isang kwarto dun sa baba. Bale, katabi lang yun ng kwarto niya. At ang sabi niya, dun muna ako matulog. At dahil siya yung may-ari sa bahay na yon, hindi na ako nagsalita pa. Sumunod na lang ako sa kagustuhan niya. Nung nalinisan na ang kwarto, pumasok na ako at nahiga na. At habang nakahiga ako, nagsisi ako kung bakit sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Dahil sa pagsisinungaling ko, hindi ko na makakatabi ang asawa ko sa pagtulog. Pero, hindi ko naman pwedeng aminin sa kanila ang tunay kong nararamdaman. Yung nararamdaman ko para sa aking biyanan. Miss Lady L, para hindi sila makahalatang nagpapanggap lang akong may sakit. Natulog ako noon, pero bigla din akong nagising dahil may nilagay na bimpo sa aking noo. Nung imulat ko ang mga mata ko, yung pamangkin ni Bianan ang nakita ko. At nung nakita niyang nagising na ako dahil sa nilagay niyang bimpo sa aking noo, ang sabi niya sa akin, "Benny, pasensya ka na ha. Napag-utusan lang naman ako. Yan kasi ang sinabi ni tita. Lalagyan ko daw ng basang bimpo ang noo mo. Pasensya ka na ha," ang sabi nito. Sa sinabi niyang yun, sumagot naman ako ng, "Okay lang yun. Pero hindi na kailangan to, Mercy. Medyo okay na kasi ang pakiramdam ko. Salamat ha," ang sagot ko naman. "Ikaw naman, Benny. Wala yun. Huwag mong isipin yun. Huwag mong intindihin. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Benny, masakit ba ang katawan mo? Gusto mo bang masahein ko yan? Sige na, huwag ka nang mahiya. Magaling ako dyan. Di bale, wala naman yung biyanan mo. Yung asawa mo naman, nasa taas. Tulog siya. Ano, Benny? Gusto mo ba?" ang sabi ni Mercy. "Naku, wag na. Nakakahiya naman. Next time na lang siguro. Salamat sa pag-aalala. Okay na ako dito. Pwede mo na akong iwan," ang sagot ko sa kanya. "Ikaw naman, Benny. Di bang sabi ko sa'yo, huwag kang mahiya. Halika na. Dumapa ka na at uunahin ko ang likod mo. Benny, sige na. Para mabawasan yung sakit sa katawan mo. Halika na. Huwag kang mag-alala. Wala itong bayad. Libre ito para sa'yo. Sige na. Dapa na," ang sabi ni Mercy. Miss Lady L, ayaw ko sana nun. Kaya lang, sobrang kulit niya. Kaya yun, dumapa na ako at inumpisahan na niyang masahein ang likod ko. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagmasahe nun. Hanggang sa nararamdaman kong iba na ang bawat haplos niya sa aking likod. Yung haplos niyang yun, nagbigay sa akin ng kakaibang init, Miss Lady L. At dahil sa nararamdaman kong yun, unti-unting nagising ang aking dugo. At pagkalipas ng ilang saglit, ang sabi niya sa akin, tapos na daw sa likod, tihaya na daw ako. Hindi ako gumagalaw nung sinabi niyang tihaya na ako. Dahil kapag ginawa ko yun, siguradong may makikita siya. Kaya lang, wala na akong magagawa. No choice na ako.
Kaya naman, tumihaya na lang ako. Nung tumihaya na ako, tiningnan kong mabuti ang magiging reaksyon niya pag makita niya yon. At habang nakatingin ako sa kanya, tiningnan niya ako. Miss Lady L, hindi inaasahan na nagtama ang aming mga paningin. At sa bawat titig niya sa akin, alam ko na ang gusto niyang mangyari. Ngumiti siya at ang sabi niya, nararamdaman kita. Sabihin mo nga kung pareho lang tayo, Benny. Ang tanong nito. Hindi na ako nakasagot noon, Miss Lady L, dahil nahihiya akong umamin sa kanya. Pero siya naman ang unang nagpakita ng motibo. Lalaking lalaki ako, Miss Lady L. At syempre, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na yun. Babae na ang kusang lumapit sa akin. Matagal na akong nagtitiis dahil hindi naman pwede ang asawa kong si Karen. Kaya naman, hinayaan na lang namin ang aming mga sarili. At habang ginagawa namin ang isang bagay na kapwa kami masisiyahan, nung biglang bumukas ang pinto. At ang hindi namin inaasahan, si Bianan ang nagbukas nun. At ang sabi niya, kung tapos na kayo, pwede ba ako naman ang pagmamakaawa nito? Dahil sa kanyang sinabi, nagtinginan kami ng kanyang pamangkin. Sa sinabing yun ng binan ko, nagtataka na kami noon, Miss Lady L, dahil ang buong akala namin magagalit siya. Pero bakit ganon ang sabi niya? Ang tanong ko sa aking isipan. Nung time na yon, agad naming inayos ang aming mga sarili. Tumakbo si Mercy papasok sa kwarto niya at naiwan kami ni Bianan sa aking kwarto. At dahil dalawa na lang kami, sinarado ko ang pinto at tinanong ko siya kung bakit ganon ang sinabi niya. Tumawa lang siya, sabay sabing nagbibiro lang daw ito. Pero kung tutuhanin ko daw ang sinabi niya, hindi na daw siya tatanggi pa. At habang nagsasalita si Bianan, napansin ko sa kanya ang kakaibang kinikilos niya. Naaamoy kong nakainom nga siya. Pero bukod sa nakainom, alam kong may halong gamot ang katawan niya. Kaya naman, pinahiga ko na si Bianan sa kama at iniwan ko na siya doon. Pumunta ako sa kusina at iinom sana ko ng tubig. Kaya lang, hindi ko inaasahan na nandun na pala si Mercy at abalang-abala sa paghahanda ng mga pagkain. Tinanong ko siya kung kumain na bang asawa ko. Ang sabi niya, hindi pa daw. Nung ganon ang sinabi niya sa akin, agad na akong kumuha ng plato at nilagyan ko yon ng mga pagkain. At pagkatapos nun, nilapag ko muna sa lamesa. Kumuha ako ng baso at bubuksan ko na sana ang rep para kumuha ng malamig na tubig. Kaya lang, Miss Lady L, bigla akong naramdaman ang mahigpit na yapos ni Mercy mula sa aking likuran. Yung yapos na yon, kasabay ang bulong nito at ang sabi niya, kung pwede daw naming ituloy yung naudlot na sandali. Hindi na ako nakasagot nun dahil malikot na ang mga kamay nito. At yun naman ang naging dahilan para ituloy namin ang naumpisahan namin na hindi namin natapos. Miss Lady L, doon sa kwarto ni Mercy, doon namin tinuloy ang lahat. At pagkatapos ang digmaan sa aming pagitan, tinanong niya ako kung masaya daw ako sa aming ginawa. At dahil masaya naman ako at talagang iba din
yung saya na aking nararamdaman. Sinagot ko siya ng, "Oo, masaya ako. Salamat ha." Dahil sa sagot kong yan, sinabi niya sa akin na, anytime daw na gusto ko, punta lang ako sa kwarto niya. Napapangiti na lang ako nun dahil ganon ang sagot niya sa akin. Mula nung may nangyari sa amin ni Mercy, lagi na namin ginagawa. Ang alam ko nun, Miss Lady L, masaya at kontento na ako kay Mercy. Pero nagkakamali pala ako dahil muling tinukso ang aking pagkalalaki. Nangyari ang lahat ng ito sa mismong kaarawan ko. Pumunta kasi yung mga tropa ko sa bahay namin at nag-inuman kami. At habang umiinom kami, lumapit si Biran sa amin at hindi namin inaasahan na gusto din niyang uminom. Uminom nga kami nun na kasama namin ang ina ng asawa ko. Nung time na yan, Miss Lady L, magkatabi kami ng biran ko. At yung isang kamay niya nakapatong sa kaliwang hita ko. Nung una, hindi ko pinansin ang kamay niya. Kaya lang, pagkalipas ng 2 oras, dito ko na naramdaman na hindi na lang simpleng nakapatong lang ang kamay niya. Dahil yung kamay niya lumipat na sa aking hinaharap at tila ba gusto na niyang ipasok ang kamay niya sa loob. Nung naramdaman kong nandun na ang kamay niya, tumayo ako at agad akong nagtungo sa kwarto para bumaba yung init na aking nararamdaman. Kaya lang, hindi ko inaasahan na papasok si Bianan sa kwarto. Wala na akong magagawa nun, Miss Lady L. Hindi ko naman kayang pigilan yung nararamdaman ko. Kaya naman, pinagbigyan nga namin ni Bianan ang aming mga sarili. Oo, nung gabing kaarawan ko, katawan ni Bianan ang natanggap kong regalo mula sa kanya. Masaya ang biyanan ko dahil pumayag daw ako sa gusto niyang mangyari. Hindi ko na siya sinagot noon dahil sobrang nagigilty ako. Bigla akong nakaramdam ng awa para sa asawa ko. Yung unang beses na may nangyari sa amin ng biyanan ko, hindi ko na hinayaan na maulit pang muli, Miss Lady L. Gusto ko nang itama yung pagkakamaling nagawa ko. At maitatama lang yan pag ako na mismo yung kusang lumayo. Kinausap ko ang asawa ko. Ang sabi ko sa kanya, uuwi na kami sa bahay ng mga magulang ko. Dahil mas maganda ang buhay namin doon. Tuwang-tuwang asawa ko noon. Dahil ayaw na din niyang tumira sa bahay ng mama niya. Umalis nga kami noon at umuwi na kami sa bahay namin. Sa ngayon, Miss Lady L, masayang masaya na kami ng asawa ko. Kasama namin ang nag-iisang anak namin. Si Bianan naman, may asawa na siya ngayon. At yung pinsan ng asawa kong si Mercy, nabalitaan din namin na nasa club na siya nagtatrabaho. Laking pasasalamat ko na lang nun, Miss Lady L, dahil hindi nalaman ng asawa ko ang mga nagawa kong kasalanan. Ayaw ko nang maulit pa ang mga yon, dahil mahal na mahal ko ang mag-ina ko. Miss Lady L, dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Benny. Ako po si Monica, 28 years old. May anak ako, pero walang asawa. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito nung kasama ko pa ang ama ng anak ko. Nakatira kami noon sa bahay ng kuya niya. Bale, wala pang asawa si Kuya Rafael. Sadyang masinop lang ito sa pera
Kaya siya nakapagpatayo ng bahay at may sari-sari store na rin siya. At madalas ako yung nagbabantay sa store niya. Ang asawa ko naman ay may maayos siyang trabaho that time. Naging masaya at maayos naman ang aming samahan sa isang bahay. At naging magaan na rin ang buhay naming mag-asawa dahil si Kuya ang palaging bumibili sa lahat ng mga pangangailangan namin. Minsan pa nga, gusto kong mag-abot sa kanya ng pera. Pero lagi niyang sinasabi na itabi ko na lang daw yun para sa magiging pamangkin niya. Tinatawanan ko na lang pag ganon ang sinasabi niya. Dahil wala pa sa plano ang pagbuo ng anak. Pero sa katunayan, gusto ko nang magkaroon ng anak. Kaya lang, ang asawa ko kasi ayaw pa niya. Ang sabi niya kasi, mag-enjoy muna kami. Mahirap na daw pag may anak na kami. Kahit ganon, ang lagi niyang sinasabi, hindi pa rin ako kumbinsido. Hanggang sa isang araw, may nabasa ako sa messenger ng asawa ko. Chat niya sa ka-office mate niya na babae. Hindi ko po talaga ugali ang makialam ng cellphone. Nung time na yon, parang may something sa phone niya. Kaya naisipan kong tingnan yun. At may nabasa ako doon. May chat siya sa babae na ang sabi niya, see you later. Then, may chat din po siya na kumusta ka? Okay ka lang ba? Ang tanong ko po sa asawa ko, bakit may ganun siyang chat? Bakit siya concern sa babae na yon? Bakit yung ibang girl na ka-office mate niya, hindi naman ganun ang chat nila? Ang sagot lang sa akin ng asawa ko, wala lang daw yun. Pero, sa akin na asawa niya na babae din, alam ko na may something. May something sila sa babae na yun. Sobrang sakit nung nabasa ko ang mga message niya. Tapos, sinamahan din niya si ate girl sa isang government agency during office hours. At wala din siyang balak sabihin sa akin yun. Sabi ko sa asawa ko, bakit niya sinamahan? Para daw malaman niya yung mga proseso. Pero, pwede naman niyang itanong sa girl yung mga proseso na yun. Pagkatapos nun, di ba? May nabasa pa ako sa chat nila na laging nagpapabili si ate girl ng food sa asawa ko na parang utusan lang ito. Pero, ang sabi ng magaling kong asawa, para sa lahat daw yung binili niya at share daw sila doon. Hindi ko alam kung maniniwala ko sa mga palusot niya. Ang dami kong tanong sa asawa ko na, bakit? Pero, ang lagi lang niyang sagot ay wala lang yun. Babae po ako at nasasaktan ako sa mga ginagawa niyang yun. At dahil sa mga nabasa ko, lagi na akong nagbumukmuk sa kwarto at hindi yun may tatago kay Kuya Rafael. Lagi niyang tinatanong kung bakit nagkukulong na lang ako. Hindi ko masabi sa kanyang dahilan dahil baka pagtawanan lang niya ako. Dahil baka hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Baka kasi para sa kanya, mababaw lang na dahilan yung nakita ko sa cellphone ng asawa ko. Kaya, mas minabuti ko na lang ang manahimik na lang muna at kinimkim ko na lang yung sakit. Pero, habang kinikimkim ko ang sakit, ramdam kong mas lalong buibigat ang nararamdaman ko. Kaya, dito ko na naisipang uminom. May mga alak sa store ni Kuya Rafael. Dito na ako kumuha. Yung una at pangalawang pag-inom ko, hindi nila napansin yun.
at hindi nila ako nakita. Kaya lang, nung pangatlong beses na uminom na ako, dito na ako nabuking at si kuya ang nakakita sa akin. Nagalit si Kuya Rafael nung nakita niya ako at tinanong niya kung may problema ako. May halong alak ng aking katawan, kaya hindi ko namamalayan na nasabi ko na sa kanyang dahilan kung bakit ako umiinom. Ang alam ko nun, pagtatawanan niya ako, pero nagulat na lang ako sa ginawa niya. Nung nakita niyang hindi ko na kaya ang sarili ko, inalalayan niya akong pumasok sa kwarto at pinunasan niya ako ng basang bimpo. Nakainom man ako that time, pero alam ko yung mga ginagawa ng kuya ng asawa ko. Nung araw na yon, mahimbing ang tulog ko at kinabukasan, hindi ko nakita ang asawa ko sa aking tabi. Bumangon ako at agad ko siyang hinanap. Paglabas ko mula sa kwarto, nakita ko si Kuya Rafael. Nakaupo sa sofa at may hawak siyang isang kapirasong papel. Malungkot ang mukha nito. "Kuya, anong nangyayari sa'yo?" ang tanong ko sa kanya. "Wala naman, Monica. O heto pala, yung sulat na iniwan ng asawa mo. Umuwi siya kagabi. Kinuha niya yung mga damit niya. Tinanong ko siya kung bakit niya kinuha ang mga yun at kung saan siya pupunta. Ang sagot lang niya, magpapalipas lang daw siya ng sama ng loob. Hindi ko na siya pinilit na sabihin kung saan talaga siya pupunta. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin to. Ibigay ko daw sa'yo." Ang sagot ni Kuya Rafael. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang sulat na iniwan ng asawa ko. Dahan-dahan ko itong tiningnan at ito ang nakasulat sa kapirasong papel. "Monica, patawarin mo ko. Hindi ko na kasi kayang magpanggap pa. Hindi ako masaya sa piling mo. Pinipilit ko ang sarili kong maging masaya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na kaya pa. Sana maintindihan mo ko. Gusto kong hanapin ang sarili ko. Gusto kong hanapin yung taong para sa akin. At sana sa aking pag-alis, mahanap mo din yung taong para sa'yo. Para maging masaya naman ang buhay mo. Monica, patawad. Paalam." Ito ang nakasulat sa papel na iniabot sa akin ni Kuya. Nung nabasa ko ang sulat na iniwan ng dati kong asawa, bigla akong nakaramdam ng hilo at naduduwal na rin ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko that time. Hinawakan ni Kuya ang braso ko at inalalayan niya akong umupo. At habang nakaupo kami, naramdaman ko ang kamay niya sa aking likod. Sabay sabing, "Huwag kang mag-alala, Monica. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan." Ang sabi ni Kuya. "Kuya, salamat. Pero bakit mo sinabing kayo? Ano ba ang ibig mong sabihin?" Ang tanong ko sa kanya. "Monica, buntis ka. Nakikita ko sa iyo ang mga senyales. At para makasiguro tayong buntis ka nga, magbihis ka at sasamahan kita sa doktor. At kung sakaling tanungin nila ang pangalan ng asawa mo, pangalan ko ang sasabihin mo. Huwag na huwag mong sasabihin ang pangalan ng walang kwentang asawa mo. Sige na, magbihis ka na at aalis na tayo." Ang sabi niya. Gusto kong kausapin ng maayos si Kuya Rafael, pero hindi na niya ako binigyan ng pagkakataon pa. Nagbihis na nga ako noon at agad na kaming pumunta sa bayan. Private doctor ang hinanap namin noon
para ipasuri kung buntis nga ako. Pagkatapos ang check-up, parang gumuho ang mundo ko dahil 100% buntis nga ako. Umuwi kami sa bahay ni Kuya Rafael na lupay-pay ang magkabilang balikat ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil dinadala ko ang bata sa aking sinapupunang walang ama. Sobrang hirap at sobrang sakit ang ginawa ng dati kong asawa. Nung nakita ni Kuya Rafael na malungkot ako, lumapit siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko. Sabay sabing, "Huwag kang mag-alala, Monica. Gaya ng sinabi ko sa iyo, nandito ako. Ako ang aako sa lahat ng mga obligasyong iniwan ng kapatid ko. Pamangkin ko yan at ina ka ng magiging pamangkin ko. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan." Ang maluhaluhang sabi ni Kuya Rafael. Hindi ko alam ang isasagot ko that time. Umiyak ako ng umiyak at yumakap na ako sa kapatid ng asawa ko. Naiilang man ako, pero si Kuya Rafael na lang ang makakatulong sa akin. Ang iniisip ko na lang noon, kapatid ko na siya, para mabawasan yung nararamdaman kong pagkailang. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang pagbubuntis ko. Hanggang dumating yung araw na pinakahihintay namin, ang paglabas ng anak ko. Si Kuya Rafael ang umako sa lahat. Siya na rin ang tumayong ama ng bata at pangalan na rin niya ang nakalagay sa birth certificate nito. Isang malusog na batang lalaki ang anak ko. Masaya naman ako noon kahit papano dahil sobrang bait ni Kuya Rafael. Hindi man lang siya nag-isip ng hindi maganda sa akin. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako nung may kasama siyang dumating. Isang babaeng maganda at halatang malaki ang tiyan. Bago pa ako magtanong sa kanila, sinabi na ni Kuya Rafael na GF niya ang babae na yun. At ang sabi pa niya, dun na siya tumira sa bahay niya. Nabigla man ako noon, pero hindi ko na pinalata. Tumira nga yung babae sa bahay ni Kuya Rafael. At sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang lahat. Mabait ang naging asawa ni Kuya. Kaya, hindi ako nahirapang makisama sa kanya. At pagkalipas ng 3 taon, kinausap ko si Kuya. Nagpaalam akong mangibang bansa. Noong una, hindi siya pumayag. Pero, nung naisip niyang para sa anak ko ang gagawin ko, pumayag na rin siya. Iniwan ko ang anak ko sa bayaw at bilas ko. At tinuloy ko ang plano ko. After 4 months, sa awa ng Diyos, natupad na rin ang gusto ko. Nakarating na rin ako dito sa ibang bansa. Sa ngayon, maayos na ang buhay namin ng anak ko. At hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa ibang bansa. At patuloy na kumakayod para sa nag-iisang anak ko. Yung dating asawa ko naman, nabalitaan kong dumadalaw na raw sa anak namin. Ngayon na nakabangon na ako at nakalimutan ko na siya, ngayon lang niya naisipang magparamdam. Hindi ko alam ang binabalak niya. Basta ako, focus na lang ako sa anak ko. At hindi na siya kasama sa mga pangarap ko. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon na muling pumasok sa buhay namin. Masaya na ako sa nag-iisang anak ko. At hindi na ako maghangad pang muling magipag-asawa pa. Tama na yung isang beses na nasaktan ako. Dito ko na po winawakasan ang kwento ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Monica.